hanggang kailan ka magtatrabaho? Gandang araw po, ako po Lee CRP ng Jim D po. Gandang araw po. So, magandang tanong yun eh. Pag minsan, sa atin, alam natin yung sagot, pero hindi natin alam kung paano natin gagawin. Kapakasimpleng tanong, hanggang kailan ka magtatrabaho? So, kagaya ng mga napapanood nyo sa videos ko, sinasabi ko, by next year, plano ko na mag-retire. Kasi, nakagawa na ako nung pondo para dun sa pwede kong pagkakitaan. Kasi sabi ko nga, bukod dun sa retirement fund, may retirement income ako. So, isipin mo kasi, namulat kasi tayo na mula sa eskwelahan, tinuturuan tayo na, mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Kumisan, doon natitigil yung pangangaral sa atin eh. Pero yung mga makabagong turo ngayon nga hindi na ganoon ang tanong eh. Hindi na ganoon yung turo na mag-aral ka mabuti para makapagtrabaho ka na maganda. Actually, mas maganda siguro yung turo na mag-aral ka mabuti para makapagnegosyo ka. Okay. So anyway, kagaya ko, naturuan ako ng mga magulang ko na, mag-aral ka mabuti, magpundar ka, magtrabaho ka. Natigil doon. So kulang yung pagturo nila. Palibasa siguro kasi, nung panahon na itinuro nila sa akin yun, wala pa sila doon sa stage na naiisip nila na kailan sila magre-retire, di ba? Kasi ako, naniniwala ako na hindi naman tayo talaga para mabuhay na habang buhay na magtatrabaho. Darating yung punto, natitigil tayo sa pagtatrabaho. Pero, ang tanong doon, titigil ka pa sa pagtatrabaho dahil gusto mo o dahil napilitan ka? Kasi, sa totoo lang, sa mga Filipino, karamihan sa mga Pilipino kasi hindi nakapaganda ng hindi nakapaganda ng kanilang retirement. So, ang mangyayari niyan, magigising sila isang araw na, matanda na ako, nandito na ako sa retirable age, wala na akong choice kasi mandatory na magre-retire ako eh. So, kung nagtatrabaho ko sa gobyerno or nagtatrabaho ko sa pribadong kumpanya, wala ka ng choice, magre-retire ka na. Or, ito yung mas matindi, yung wala ka ng choice, yung nagkasakit ka, mahina ka na para magtrabaho, napilita ka magretiro. Ngayon ang tanong doon sa mga ganung pagkakataon, nakapaganda ka ba kapatid? Kasi pag minsan, maski mga magulang ko noon, sa tingin ko, ganun din ang nangyari sa kanila eh. Yung inisip na lang nila na na pagka dumating sa retirable age, yung tatay ko, mabubuhay kami doon sa pensyon nung tatay ko. Pero ngayon na natututunan ko itong mga bagay na to, sinisigurado ko na hindi aabot yung pensyon ng tatay ko. Kasi yung pension kasi, mas mabilis yung inflation, yung pagmahal o pagbaba ng halaga ng pera kaysa doon sa pagtaas ng pensyon ng tatay ko. Sa ngayon, yung makabagong pension ngayon, hindi siya halos makakabuhay ng pamilya eh. Kaya, yun yung sabi ko, yung pension is retirement fund yan eh. Parte ng retirement fund yan. Yung pinundar mo sa SSS o sa GSIS, may makukuha kang pension, yun eh. Pero sa totoo lang, hindi talaga sapat yun. Kaya kailangan mo may retirement income ka. Dito ngayon papasok. Bihira sa mga Filipino kasi nakaka-realize ko yung retirement income eh. So yung retirement income kasi, ito yung kumikita ka ng pera pero hindi ka na nagtatrabaho. Kagaya niya, kunyari may apartment ka or meron kang investment sa mga stocks tapos pumapasok yung mga dividend nun, yun yung mga retirement income. Hindi siya part ng retirement fund mo. Ako naman, ang ginagawa ko ngayon, kung mapapansin nyo, nagpopondo ako ngayon ng mga branches ng Gym Republic. So, doon sa mga matagal na nakakapagsubaybay ng YouTube channel ko, ng Facebook page ko, papapansin nyo, nagsimula ako maging masipag mag-video since 2020. Since 2020. So, makikita nyo, since 2020, panay video ko about doon sa gym ko, sa Gym Republic ko. Yung Gym Republic ko, 16 years na, magsa-17 years na ngayon. Ngayong taon na to. Pero late ko lang na-realize na dapat pala, inulit yung cycle ng Gym Republic kasi naging successful ako doon sa gym business na yun eh. Dapat pala inulit. Kaya last year, 2024, nagbuo tayo ng Gym Republic Tarlac City way back July 2024. Ngayon nga, May naman, 2025, magbubukas tayo ng ng pangatlo nating Gym Republic sa Lipa City. So iniimbitahan namin kayo na makapunta sa Gym Republic Lipa City. Doon may free tayo na gym doon.
bayad lang kayo nung lifetime na membership natin, libre na kayo na 15 days na workout sa Gym Republic Tarlac City, sa Lipa City. So makikita nyo, tapos susunod, after 3 months, may tatayo na naman tayong panibagong Gym Republic. So within this year, 5 Gym Republic lahat talaga yung target natin. Yun yung sinasabi ko na retirement income ko. By next year, tumigil man ako sa pagtatrabaho, may sigurado na ako pumapasok na pera sa akin nang hindi ko kailangan abalahin yung sarili ko sa pagpapatakbo ng gym business. By the way, kung nakikita yung likod sa likod ko, is gamit po to ni Sir Ryan Ochoco ng Isabela Province. No? Nalimutan ko kung saan siya sa Isabela. Pero si Sir Ryan is, kung di ako nagkakamali, Sir Ryan, pa-comment na lang. No? Si Sir Ryan is OFW sa Taiwan. Okay. So, Sir Ryan, ang alam ko, napanood ako ni Sir Ryan sa YouTube o sa Facebook. So, nakita ni Sir Ryan yung kagandaan ng gym business eh. Kasi nga, ito yung napag-usapan namin. Ang kagandaan sa gym business, kahit nasa malayo siya, nasa Taiwan siya, nandito yung gym business, pinapalakad ng pamilya niya, isang beses ka lang magpuputap ng kapital. Isang beses mo lang ikakapital yan, then that's it. Wala ka nang kailangan gawin. May mga nagko-comment, kailangan mong pagawa yan, kailangan mong palitan yan, upgrade ka. Tama ka. Pero bago ka dumating, doon sa upgrade, sa pagpapalit, ilang taon mo nang ginamit yan. Basically, pwede mong i-invest tong gym business na to nang hindi mo na siya gagalawin. Bakit? Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, pansinin nyo sa community nyo, meron dyan 1 o 2 na gym na sobrang tagal na, 10, 15 years na. Yung mga equipment, talaga luma na, kinakalawang na. Tapos makikita mo yung may-ari, medyo may edad na. Tapos ang lalaki ng katawan. Tingnan mo yun. Nagpalit ba ng mga gamit yun? Most probably hindi. Pero hanggang ngayon, buhay pa. 10 to 15 years na, may mga kliyente tayong ganun. Shoutout kay Ramil Rimando ng San Pedro, Laguna. So si Ramil, may higit 10 taon na may gym business yan. So hindi natin pagtatalunan na kumikita yung gym business niya kasi umabot na 10 taon di ba? Kaya kagandahan nito, itong kay Sir Ryan kasi, habang naandoon siya sa Taiwan, kumikita na to sa Pilipinas. Una, alam naman natin na yung mga OFW nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas para sa pamilya nila, di ba? Ngayon, imbis na magpapadala na lang ng pera si Sir Ryan, pwedeng itong kinikita ng gym business niya, ito na yung magpo-provide doon sa mga kailangan ng pamilya niya. Pangalawa, siyempre si Sir Ryan, hindi naman pwedeng habang buhay na sa abroad yan. Hindi pwedeng habang buhay, nagtatrabaho yan. So ito yung magandang maipupundar ni Sir Ryan. Meron siyang isang gym business na mababalikan pag uwi niya ng Pilipinas na pwede mag-provide ng kita sa kanya. Kagaya na sabi ko, pinakamaliit na pwede mong kitain sa isang gym business is 500 pesos. Pero sinisigurado ko sa inyo, bihirang-bihira naman siguro na kumita ng 500 piso yan. Kung nasa bahay mo yan, hindi ka malulugi talaga. So again, ito magandang projection para kay Sir Ryan. So nagpundar siya habang malakas pa siya, habang bata pa siya, na nasa abroad siya, kumikita siya. Kasi ang maganda rito, Sir Ryan, kung mapapatunayan mo sa sarili mo na may potensyal at pwedeng kumikita itong gym business mo na to doon sa Isabela, ang ipapayo ko sa inyo is pwede mong ulitin pa uli yung proseso. Pwede kang uli magtayo pa ng isang gym business, kagaya ng ginagawa ko. Tayo ako ng tayo hanggang kaya ko pa, hanggang malakas pa ako. By the time na pakiramdam ko, gusto ko na mag-retire, titigil na ako, pero ilan na yung gym business ko. So I hope, kung napapanood mo ako ngayon, magandang isipin mo yan, kapatid, na hanggang kailan ka magtatrabaho. Kasi sabi ko sa inyo, hindi tayo nabubuhay para magtrabaho lang. Huwag naman sana na darating ang panahon, pag gising mo, titignan mo yung buhay mo, nakakapangina yung mga panahon na nawala. So may mga bagay kang magagawa ngayon na hindi mo na magagawa bukas. Kaya ngayon pa lang, paghandaan mo na ang sarili mo. Ganda araw po, ako Police RP ng Jim D po. Okay na.